My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. Hello! Good morning sa ating mga friendship dyan. And to my viewers, magandang araw po sa inyo. So, nandito na naman ako sa garden ko. Kasi ito talaga ang morning routine ko na nagpupunta-punta dito sa garden ko. Kasi para siyang stress reliever sa akin na ewan ko, parang may therapeutic something yung garden ko na nakaka-okay ng mood talaga, as in, diba? So dito ako nagmamasid-masid sa ating mga halaman, diba? Ayan. So, meron akong ipapakita sa inyo ang ginawa ko sa aking Philodendron Paraiso Verde. Ito yung ginawa ko kasi nag-rot po yung upper portion po niya, diba? So, ayan na po siya ngayon and hopefully meron na siyang mga active shoots. Wait lang. Check ko siya kung meron na ba. Parang wala pa. Kasi pinutol ko siya dito and nilagyan ko siya ng cinnamon. Kasi yung cinnamon kasi antibacterial kasi siya. And as much as possible, gusto ko talagang organic yung ginagamit ko dito sa garden ko. Kasi para safe lang, diba? Para hindi tayo, kasi nandito ako palagi naglalagi ako dito sa garden ko, so gusto ko talaga na safe lang talaga yung garden ko. Walang mga pesticides kasi naman baka masira ang ating mga lungs, kakalanghap ng mga pesticides na yan. Excuse me. So ito na po siya ang aking golden calkins, diba? Okay na siya, parang nagustuhan niya talaga yung spot niya dito. And then, ito pa yung propagation ko po yan ng Monstera Borsigiana albo. Di ba, meron na siyang new leaf. And parang white siya lahat. Sana hindi pure white. Kasi, pag pure white kasi, madaling malusaw and medyo matagal siyang masundan. Diba? Ito po yung aking Bobsy na parang nasira po siya. Parang kagagawan ito ng thrips. Yung pest na thrips. Pag ganito. And also, ito yung mga alocasias ko. Ito yung New Guinea Gold na alocasia. Ang ganda nito. Meron akong malaki nito. Propagation na pa ito. Pero meron akong malaki nito before. And then, nilipat ko doon sa likod ng bahay namin. And, dinirekta ko talaga sa lupa para lumaki siya ng lumaki. Ito naman yung mga albo ko. Dati-dati ang mahal ng mga albo, as in, diba? Parang pag nakabili ako ng albo before na 1,700 ata yun, na napakaliit talaga. As in, baby na alocasia albo, mas maliit pa nito. And then, marami siyang mga nak, as in, sobra talaga siyang magbigay ng mga babies. Ayan, dumami na siya ng dumami sa akin. Excuse me. And oh my god, lumaki na yung tortum ko. Ito po yung tortum, di ba? Malaki na siya. Ay, bongga naman. Napakalaki na niya pala. Hindi ko siya namalayan na lumaki na siya ng lumaki. Di ba? Ang laki na niya. And yung melanocrysum ko, ayun po yung nangyari sa kanya. Meron siyang parang mga shoots. Yan po ang mga shoots po niya, di ba?
Parang weird lang. Ang dami ng shoots kaya. Ayan pa yung isa. Ganito. And then, yan. Meron pa rin shoot. Isa yun sa pinaka-favorite ko, yung Golden Violin. Yung Philodendron Bipennifolium Aria or the Golden Violin. Favorite ko talaga yan kasi ang ganda. As in, super unique yung shape ng dahon niya and then yellow po siya. And kapag may garden kayo na puro na lang green, maganda po yan para pang accent, parang pang break ng mga green na leaves. And ito po yung Philodendron Fideline. Diba? Ang ganda nito. See? Ito, napakamura nito lagi at ito ay ang pinaka underrated na plant din po ito noon. Pero ang ganda, as in, bakit kaya hindi lahat ng mga tao ang bumili ng ganito? Ang stable yung variegations po niya, yung ganito niya. Hindi po siya nagre-revert ever. Kasi nakailang putol na po ako nito at nag-start na naman po siya dyan. And then, hindi talaga nagre-revert yung variegations po niya. As in, stable talaga yung variegations ng ating Philodendron Fideline. Diba? Ang ganda. At ang laki na ng dahon niya. See? Lalaki at lalaki pa ito. At ito naman, ito yung pinaka-diva na plant ko. As in, nahihirapan talaga akong mag-alaga sa plant na ito. Ito po yung variegated elephant ear. Palagi kasi siyang nalulusaw. Diba? Ito, kapag ganito yung leaf na lalabas sa kanya, expected na talaga na hindi ito maglalas. Malulusaw po yan. And then yung iba, pinutol ko na lang kasi nalusaw talaga siya at hindi siya kaaya-ayang tingnan. Ayan. At hindi ko na talaga ito diniligan ng hindi ko na dinidiligan siya kasi para hindi siya mag-rot. Kasi madali siyang mag-rot. Nakakaloka talaga itong Dieffenbachia. And nilagay ko siya dito kasi yung dagta po niya parang toxic po siya. So, para hindi maabot ng mga bata. So, nilagay ko doon siya sa upper part para hindi maabot ng mga bata. And ito po yung mga mayoy, yung Philodendron mayoi or mayoy. And then ito po yung green dragon. And yun po yung parang kailangan na po itong lalagyan ng support talaga itong sebuno ko. Tingnan mo kung gaano kalaki ang sebuno ko. As in, diba? See? Ang laki na niya. At ang ganda ng variegation po nito. Diba? Ang ganda ng sebuno. Love it. And dito pala, transfer ko pala dito yung yung Cymbidium orchid ko dito sa pot na ito. Kasi, ewan ko lang, parang nahihirapan talaga ako sa kanya before. Hanap ng suitable na medium para sa kanya. Pero ito lang talaga yung nagustuhan ko niya. Itong charcoal, rice hull, and cocoa cubes. Ito, dito talaga siya na umukay yung growth po niya. Kasi dati, parati lang siyang nag-yellow. Kasi ginagamit ko before may soil. So, tinanggal ko yung soil at pinalitan ko ang medium niya ng charcoal, rice hull, and cocoa cubes. At ayan, naging green na po siya and marami na po siyang mga new growth. Diba? Yan lang pala ang gusto niya. And also, itong plant na ito, super hungry. Kailangan niya talaga siyang palaging nilalagyan ng fertilizer, ng mga slow release fertilizer na yan. Kasi, hindi nagiging maganda ang pagtubo niya kapag walang fertilizer.
Yun ang napansin ko based on my experience. So, ito na po siya ang aking mga, ito, bago to dito, nilagay ko ito dito para maiba naman. Kasi ang nilagay ko yan dyan before, yung mga propagations ko, and then, kapag humahangin, natutumba or na ano yung mga leaves, I mean yung pots nila kasi maliliit yung mga pots, so nahuhulog. So nilagyan ko siya dito ng mga aglaonimas. Mga propagation po ito ng mga aglaonimas. At sooner or later gaganda pa yan. Ito yung pinaka-favorite ko na aglaonima. And yung mga aglaonima talaga, hindi talaga sila para sa akin kasi ewan ko, hindi, meron ako talagang sobrang daming aglaonimas before, pero ito lang talaga ang matitibay na natitira. Nawala na yung iba, as in namatay talaga lahat, yung iba nalusaw. And hopefully magiging okay na siya mga sooner or later para maganda naman tingnan ang spot na ito. And balak ko talagang gumawa ng parang plant sanctuary doon sa likod ng bahay namin para mailipat ko sila doon. As in, kasi maraming trees kasi doon. And then gusto ko siyang gawing parang may mga fences para naman hindi nakawin yung mga plants ko. Kasi alam mo naman, yung mga plants na ganito, sila talaga ang ninanakaw. Kasi before, yung mga plants ko dito, meron ako nabili before na yung Pink Princess, Philodendron Pink Princess na parang 8,500 yung bili ko before during pandemic times. And itong ganito, Melanochrysum na binili ko na 7,000 ata yun. Ninakaw lang talaga siya sa garden ko dito, as in. Kasi nakakapasok kasi yung mga tao dito and meron pong nag-rent sa property namin dyan. Dyan nirerentahan po yan ng Coke. And then, nakakapasok talaga ang mga tao dito. And then, during that time, wala kami dito. Nandun po kami sa Bukidnon, sa farm po namin, kami lahat. So, naiwan yung bahay namin dito ng parang 2 araw. And pagbalik ko, nawala na talaga yung Pink Princess and ang aking Melanochrysum. Diba? Nakakaloka, pati halaman ninanakaw na. At parang okay na itong aking Johnstone Eye. Diba? Masaya talaga. Ang laki na ng Imperial Green, Great Imperial ko. Ito, para makita niyo siya dyan. Diba? Yun po yung parang bird's eye view ng garden. So, yun lamang po for today. Please hit like and subscribe for more videos. And sa mga susunod na mga videos ko, bibisita din ako ng ibang garden para naman makita niyo ang garden dito sa amin. Sa mga neighbors ko dito sa Mindanao. Mindanao kasi. So, bibisita ko ako sa ibang garden para makita niyo naman. So, yun lamang po. Have a nice day and God bless!